Magandang umaga po sa lahat, no? And ako po ay nagpapasalamat na ibang espiritu, no, nung simbahang ito talagang inaantok ka man mawala ang antok mo. And ako'y nagpapasalamat mga kapatid na patuloy na pinagpapala ng Panginoon ang gawain dito sa Imos, pangunguna ni Pastor Bong. Ayan, salamat. At every time na pupunta ako rito, yung maraming mga bagong mukha akong nakikita Amen. And unti-unti, no? Ngayon, meron na rin sa kabila. No? Building 2. Baka bukas, building 3 na. And then, pag-pray natin to mga kapatid, ano? And may tayo na itong building na ito. Marami na kayo Kailangan nyo na ito. Kailangan nyo na po ito, no? And okay. And salamat, maluwag na tayo ngayon, ano? Ilang taon din tayong pinahirapan na pandemic. Kami matatanda, napipigilan, lumabas. Ano? Pero ngayon, salamat naman at malaya na tayo. Malaya na yung pananambahan natin. Malaya na tayong nakakapaglingkod sa Panginoon. And sa ngayon ay busy ang mga politician, ano, sa kanilang sa pagkandidato. And okay, sa kanilang pagkakandidato. And minsan may lumapit sa akin ini-endorso ang yung isang kandidato. Hindi ko nababanggitin kung sino. Ang sinasabi ko na lang po mga kapatid ay sabi niya kasi marami siya, magaling daw yon, maraming pera daw yon, mababago yung natin, mababago yung lipunan natin. Pero sabi ko, Brad, mahina yan. Mahina yan sa tatay ko. Sisiw yan sa tatay ko. Tatay ko siya makapangyarihan sa kanya lahat sa kanya buong sanlibutan. And then sinasabi ko lang na God is a refuge, a very present help in trouble, And okay po yan, mga politician na yan, pero mga kapatid, masikip kailangan natin ng Panginoon. Hindi natin alam kung ano kung ano nasa mga loobin yan Hindi natin alam. And natinig ko kay Pastor Bong kanina, andun yung mga pangako. Pero madalas na natin nabibingin na tayo sa mga pangako na yan na wala namang nangyayari sa pangako. Wala tayong dapat asahan mga kapatid kundi ang ating Panginoon. Amen. Okay, hindi na tayo magtatagal. And tayo po ay tumayong lahat and dumako na tayo sa ating ako'y naniniwala na kayong handang-handa na para sa organization this coming Thursday. Andiyan na yung covenant. Pambihira. Amen. Parang kailan lang. Pero ngayon ay ma-organize na rin. Dito muna tayo sa Matthew chapter 16. Matthew chapter 16 in verse 18. Wala namang iba tayong tatalakayin dito kundi yung kahalagahan ng simbahan. Amen. 16:18. Babasahin po natin ang isang verse dito. And then tutuloy po tayo sa Ephesians. Babasahin natin Matthew 16 verse 18 and then tutuloy po tayo sa Ephesians chapter 5 verse 25. Matthew 16:18. Say aloud, amen, kung nakita na po na, amen, praise the Lord. In verse 18, begin. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And then tuloy po tayo sa Ephesians chapter 5, in verse 25. Ephesians chapter 5, verse 25, begin. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it.
tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, naming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, muli salamat po sa umagang ito na muli kami ay makapanambahan sa inyo, makapagpuri sa inyo, makapagpasalamat sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa masaganang biyaya na patuloy naming natatamo sa inyo. Salamat, hindi po kayo nagkukulang sa amin, Panginoon, sa kabila ng aming maraming pagkukulang sa inyo. O Diyos, salamat po sa protection, salamat sa inyong provisions, salamat sa mga pagsagot niyo po sa aming panalangin, Panginoon. And higit sa lahat, Panginoon, pinagpapasalamat po namin na kami naligtas, na bago ang buhay, at mapagkatiwalaan niyo sa inyong gawain. O Diyos, pagpalain niyo, Banal na Espiritu, pagpalain niyo po, gabayan niyo po kami sa aming pananambahan ngayong umagang ito. Bigyan niyo po ng pangunawa ang bawat makikinig. And ganoon din naman, tulungan niyo po ako, O Diyos, as I preach thy word. Make me a blessing to these people, O Lord. This is not my message, this is your message. I just want to be a help. I just want to be a blessing. I just want that thy name be glorified today. Forgive us our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay makakaupo na, but every time ako po ay nagpipreach, ay nais kong umawit, mga kapatid. Ano? Hello. When I think, Ba't parang mapapa? Itaas mo po. when I think of how we came so far from glory, came and dwelt among the lonely, such as I, to suffer shame and such disgrace. Oh, Mount Calvary took my place. Then I ask myself this question: who am I? Who am I that the King would bleed and die for? Who am I that he would pray, not my will but thine for? The answer I may never know. Why he ever loved me so, but to an old rugged cross he'd go. For who am I? When I'm reminded of his words, I lived in heaven. Trust in me, I'll give to you a life forever. I wonder what I could have done to
may never know why he ever loved me so. But to an old rugged cross he'd go. Oh, am I? Hey, amen. Praise the Lord. Okay, and hindi ko alam patayin ito. Ayun. Okay. Okay, tuloy na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. And mga kapatid, I titled this message, How Can We Love the Church? Amen. Salamat po mga kapatid, meron po tayong church. Sabi ng ating binasat sa Ephesians, husbands, love your wives, even as church, even as Christ loved the church, and He gave Himself for it. Mga kapatid, ganun po tayo minahal ng Panginoon. Ganun po minahal ng Panginoong Kristo ang church. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa church. He died for the church. He died for our sins. By the way, ano nga ba ang church? Church po mga kapatid, hindi po yung building. Church ay grupo ng mga taong nagsisi ng kasalanan, tumanggap sa Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At sila pa yung mga taong nabautismohan, nagtitipon-tipon, nagpapalakasan, at daladala ang dakilang tungkulin ng pagpapalaganap ng pagliligtas sa Panginoon. And salamat sa church, at dito, pagkatapos nating maligtas, ay minomold tayo rito. Tinuturuan tayo paano tayo mamumuhay ng tunay na mananampalataya. And andito nga po mga kapatid, at sabi nga ng ating binasa, Jesus Christ loved the church and He died for the church. And buksan po natin pansumandali mga kapatid in the book of Isaiah, chapter 53, Isaiah 53. By the way, mga kapatid, ang Old Testament ang nagsasabi po na mayroong darating. Ang Old Testament ay ito po ay buhay ng mga Hudyo, nagsasabi po ito na may darating na Messiah. Mayroong darating na tagapagligtas. Whereas ang New Testament ay sinasabi ng New Testament na dumating na yung ating tagapagligtas, which is the Lord Jesus Christ. Isaiah chapter 53, nais kong basahin ko po ito mga kapatid, sundan na lamang ninyo sa inyong mga Biblia, and ito po ipatungkol sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi rito sa verse 1, Who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He had no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. In verse 3, he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb. So he openeth not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off of the land of the living, for the transgression of my people was he stricken. And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief.
excuse, when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the travail of his soul, and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. And ito pong si Propeta Isaiah, mga kapatid, ay yung binasa natin, ito po ay pinakikita ni Propeta Isaiah, ay sinasalaysay na po ni Propeta Isaiah kung ano yung magiging kalagayan ng ating Panginoong Kristo, na siya'y mamamatay, pahirapan ng tao para sa ating para sa ating kaligtasan. Sabi ng Bible in 1 Peter chapter 2 verse 24, sabi niya, sa kanyang pagkamatay doon sa krus, dila niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ng pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. In the book of 1 Corinthians, nasabi ron, siya na walang kasalanan, ibinilang ng makasalanan upang tayo na makasalanan ay nagbuhos ng dugo, upang tayo na makasalanan ay mapabanal sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, ganun po tayo minahal ng ating Diyos, ng ating Panginoong Kristo. Ganun po tayo binigyan ng halaga ng ating Panginoong Kristo. The Bible says, Christ loved the church and He gave Himself for it. He died for the church. Hindi lang basta tayo minahal ng Panginoon, mga kapatid. He died for the church. Nariyan po yung mga apostles, yung ating mga forefathers. They loved the church and they died for the church. Andiyan po sila John the Baptist, andiyan po sila Apostle Paul. Dahil sa paglilingkod sa Panginoon, they were beheaded. Andiyan po si Stephen, the first Christian martyr. He was stoned to death. Andiyan po si Peter, Apostle Peter. Dahil sa paglilingkod din sa Panginoon, he was crucified upside down. In the book of Hebrews chapter 11, mga kapatid, ay sinasabi, the heroes of faith, tinatawag doon, the heroes of faith. In Hebrews 11:37, naroon po yung mga mananampalataya noong mga nakaraan, noong panahon na yun. They were stoned, they were sawn asunder, were slain with the sword, at marami pang iba. Nangyari yun sa kanila, mga kapatid, because they love the church. And they died for the church. Salamat, mga kapatid. Meron tayong church. Amen. Marami through the church, marami ang naliligtas. Tandaan po natin, mga kapatid, tayo o ang tao ay nilikha ng Diyos. Sabi ng Bible, nilikha ng Diyos ngunit naging makasalanan. At dahil nga sa kasalanan, tayo po ay namamatay. Dahil ang sabi ng Bible, yan ang kabayaran ng ating kasalanan. Yun po yung kalagayan po natin. Tayo nilikha ng Diyos, napalayo sa Diyos, naging makasalanan, and mamamatay dahil yun yung kabayaran ng ating kasalanan. Nais ko rin ipaalala, mga kapatid, na itong kasalanang ito ay namanan natin sa ating ninuno. Kay Adam and Eve. Ang sabi ng Bible na dahil sa isang tao, lumaganap ang kasalanan at ang kamatayan ng dahil sa kasalanan. Kaya ang tao po ay namamatay dahil nga sa ating kasalanan. Yun po dapat malaman ng isang dapat ng tao na hindi pagkatapos mamatay tapos na yun. No! Tayo po ay may kaparusahan. Bilang makasalanan ay may kaparusahan sa kapahamakan doon sa impyerno. Ngunit Salamat, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Sabi ng John 3:16, gano'n na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Kristo, na nagbuhos ng dugo, namatay sa krus. Sabi niya, sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. So, salamat, mga kapatid, sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, and sa ginawa ng ating Panginoong Kristo doon sa krus, tayo po ay naligtas.
In the book of Ephesians chapter 2 verse 8 9, ang sabi ron, for by grace are we saved through faith. It is not of ourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. And mga kapatid, tayo po naliligtas hindi po sa mabuting gawa. Nor hindi rin sa pagsapi ng anumang relihiyon. Ako po ay dating Katoliko, dating naging Protestante, and naging iglesia, matagal po akong iglesia ni Kristo. And hindi lang ako kundi yung aking mga magulang at ang mga kapatid ay naging iglesia ni Kristo. And binata po ako sa iglesia ni Kristo. Mutik pa kami maging saksi ni Jehovah. Kasi yung kapitbahay namin ay saksi ni Jehovah. Kaya hindi ko makalimutan yung sinasabi ng tatay ko nung kumakain kami, anak, kasi religyoso, ang tatay ko religyoso. Kaya lahat okay lang sa kanya. Okay lang sa kanya. Kahit na sino ka, basta pinag-uusapan ni Diyos, okay lang sa kanya. Kaya manginginom yung tatay ko. So, ito ngayon, sabi ng tatay ko, alam mo anak, pag dumating ang Panginoon, sigurado ligtas tayo. Pag dumating ang paghuhukom, sigurado ligtas tayo. Sabi ko, tayo, bakit naman gano'n? Bakit sigurado tayo? Anak, sabi ng Iglesia ni Cristo, sila lang ang maliligtas. Sabi ni Jehovah, sila lang maliligtas. Ang sabi ng dating daan, siya ang tama. Sabi Katoliko, ganyan. Member tayo dyan, anak, lahat. Kaya walang kawala. Pero mga kapatid, salamat ng kaligtasan. Kaya ako nung ako'y makapag-asawa at natiwalag, kasi sa Iglesia ni Cristo ay sa Iglesia ni Cristo ang kaligtasan, mga kapatid, ay pagsapi. Kaya nung ako'y itiwalag, nalungkot ako. Kasi ang asawa ko ay Katoliko, and doon sa member ng Iglesia ni Cristo, pag nag-asawa ka nang hindi ka po mananampalataya, ititiwalag ka. Noong nalungkot ako, sabi ko, paano hindi na ako ligtas? Hindi na ako ligtas kasi hindi na ako, tinwalag na ako sa Iglesia. Pero na-overcome ko yung mga kapatid. Sabi ko, di ba, marami naman kami natiwalag. Pero salamat, mayroong isang Baptist preacher. Hindi o pastor, Baptist preacher, dumating sa bahay at pinakilala sa akin ang Panginoon. At itinuro sa akin na ang kaligtasan ay hindi sa pagsapi. Hindi sa pagsapi, kundi sa pananampalataya, nor paggawa ng mabuti. Ang pinakita sa akin yung Ephesians 2:8-9 na tayo naliligtas dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa ginawa ni Kristo at sa ating pananampalataya. For by grace are we saved through faith. And kung wala yung ginawa ni Kristo, mga kapatid, wala yung pag-ibig ng Diyos, walang kabuluhan yung ating pananampalataya. Kaya napakalaga po yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ang ginawa ni Kristo sa buhay natin. At sa ating pananampalataya tayo naliligtas. And hindi ito sa ating mabuting gawa. Marami kasing mga sekta ng relihiyon nagsasabi, gumawa ka lang ng mabuti, gawin mo lang yung 10 utos ng Diyos, okay na. Mga kapatid, sabi ng Bible, hindi sa mabuting gawa, kaya walang makakapagmalaki. It is not of works lest any man should boast. Kaya wala tayong hindi natin pwedeng sabihin marami akong natulungan, mabait akong tao, pinakain ko lahat ng maraming tao. Mga kapatid, hindi po yun ang magliligtas sa atin yung mabuting gawa. Mabuti po yung mabuting gawa, pero hindi yun ang paraan para tayong maligtas. Ang paraan ng maligtas ay yung ginawa ni Kristo roon sa krus at sa ating pananampalataya. At ako man ay niniwala, mga kapatid, kung meron tayong pananampalataya, magagawa natin yung mabuting gawa. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay ang pananampalataya na sinasabi ng Panginoon, ang tunay na pananampalataya ay ito po yung pagsisisi ng kasalanan, pagtalikod sa kasalanan, at pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas. Ibig sabihin nun, pagtanggap, ibig sabihin,
siya na yung Diyos ng buhay mo. Na ang buong buhay mo ibinibigay mo na sa Kanya. Yun po ibig sabihin ng pananampalataya. Hindi yung kasi lahat naman saan ka man pumunta ngayon tanungin mo yung lasenggo, nananampalataya, yung babae na nag-online sabong, kilala rin ni Kristo. Hindi po yun. Ang tunay na mananampalataya, ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, ito po yung nagsisi ng kasalanan, tumalikod sa kasalanan, at tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So, salamat sa church. And through the church, marami po naliligtas. Siguro kung wala ang church, wala yung Baptist preacher, baka wala ako ngayon dito sa harapan po ninyo. Kasi ako po yung naligtas at the age of 40 years old. And yung sinasabi ng marami, no, sinasabi ko sa marami na ako po ay nilampaso ng sanlibutan bago ko naligtas at the age of 40. And at the time, yung sinasabi ko nga na naranasan ko marangyang buhay pero magulong buhay. Kaya nga tama yung sabi ng Panginoon na for the love of money is the root of all evil. Praise the Lord, mga kapatid, kung meron tayong mga hanap buhay, meron tayong magandang ating hanap buhay, magandang ating trabaho, pero mga kapatid, sabi ng Panginoon, without me you can do nothing. Wala akong kabuluhan lahat yan. Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Naranasan ko nga po, kami mag-asawa, maraming pera, pero magulong, marangyang buhay, pero magulong buhay. Bakit? Pag maraming pera, maraming bisyo. Maraming kamag-anak, maraming kaibigan. Hindi mo na kayo mag-anak tiyuhin mo pa ako. Pare, hindi ka wala ka, hindi ka pinapansin. Pero nung bandang uli, ang bihira. Hindi mo naman kilala, pero kilala ka. Oo. Sarap maraming pera. Pero mga kapatid, mas masarap mong kilala natin si Kristo. Amen? So, naayos po yung buhay namin mag-asawa na through the church, pananambahan, may nabago po yung hindi lang buhay ko, kundi buhay namin. Kasi ang misis ko ay magaling magmadyong yun. Kaya natututo ko magmadyong dahil sa misis ko. Minsan madalas kayo mag-away, araw ng linggo, mga kapatid, no? Wala pa kami sa Panginoon. Pero marunong ko mag-cruise doon. Bago magsugal, nagkukrus muna ako para manalo. Oo. Kasi meron kami, yung biyanang ko, yung nagturo sa amin magmadyong pero religyosa yung biyanang ko. Nagsisimba ko yun. Oo. Pagkagaling simbahan sa umaga, pag-uwi, sabihin doon sa ipag ko, anak, tignan mo si Mare, papuntahin mo na rito. Mag-umpisa makapagsimula ng madyong. So, madalas namin pag-awayan. No? Miss ko. Andun ang, ako papalit ako sa iyo mamaya. Oo, sige. Pag matagal na yung laro, ako naman. Tumigil ka nga, kaya ka natin binamalas Kaya pa tayong binamalas Pilit ka ng pilit Minsan naman, sa inis ko, bahala ka dyan. Dahil hindi ako pinaglalaro, alis na lang ako. Saan ako pupunta? Doon, mainom mo. Painom-inom. Doon sa mga barkada ko. Yan ba ang buhay? Kaya pagbalik, nakainom, away na kami mag-asawa. So, ang gulong buhay. Pero salamat sa Panginoon, inaayos namin ng Panginoon buhay namin. So, yun po, salamat sa church. Marami tayong pakinabang. Salamat sa church, tinuturuan tayong lumayo sa kasalanan. Ayaw ng Diyos na tayong matukso sa kasalanan dahil masakit ang kabayaran ng kasalanan. Amen. Sa ngayon mga kapatid, nakikita natin, nagagawa ng tao kasi ang kasalanan. Kasi walang takot sa Diyos Walang takot sa Diyos. Even si Solomon, kaya nga ang payo ni Solomon, kasi ang payo ni Solomon, fear the Lord.
Fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. Fear God and obey His commandments. Kasi naranasan din ni Solomon na mamuhay na malayo sa Panginoon. Lumaki siya na pinalaki siya ni David na isang mabuting bata, makadiyos na bata, mamuhay sa Diyos. Pero dahil sa maraming mga chicks, ayun, napalayo, nagulo ang buhay. Kaya nga sinasabi niya naipayo niya sa atin ngayon, kasi nangyari nga rin sa kanyang buhay, naging magulo ang kanyang buhay, pero salamat naman, naiayos pa rin. Kaya nga yung Book of Proverbs, Book of Ecclesiastes, sa kanya yung sinulat. Kaya makikita niyo yung kanyang buhay, at itinuturo, naranasan niya kasi yung masayang buhay, magulong buhay na wala sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, this is the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall give every work into judgment, every secret thing, whether it be good, whether it be evil. Hahatulan tayo ng Panginoon. Kaya ang pinakananais ni Solomon, ay pinapayo ni Solomon, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Makalayo tayo sa kasalanan. Amen. Salamat sa church, mga kapatid. Tinuturo nga tayong paraan para makalayo sa kasalanan. And by the way, nais kong iparating din, mga kapatid, ang Diyos po ay mapagpatawad. Sabi ng Bible, if we confess our sin, He is just and faithful to forgive us our sins and to cleanse us in all our unrighteousness. Humingi lang tayo ano naman na naging kasalanan natin, maliit, malaking kasalanan, ihingi natin ng tawad sa Panginoon. Siya po'y matapat, matuwid, na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pero mga kapatid, mapagpatawad po ang Diyos, ngunit masakit ang kabayaran ng kasalanan. Why not napapasukin po yung kasalanan? Amen. Wag mo nang paglaruan ng kasalanan. Dahil masakit ang kabayaran ng kasalanan. So, salamat sa church. Tinuturuan tayong magmahal sa Diyos, magmahal sa kapwa. Dahil yun lang, mga kapatid, ang paraan na magkalooban tayo ng tunay na kasiyahan. Amen? In the book of 1 John chapter 5, ang sabi ng Bible, if a man say I love God and hated his brother, he is a liar. Sino man nagsasabing mahal niya ang Diyos at may sama siya ng loob sa kapatid, sinungaling siya. Sabi ng Panginoon, yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo magawang patawarin, hindi mo gawang mahalin. Tapos ako na hindi mo nakikita, sasabihin mong mahal mo ko, sinungaling ka. Kaya nga pa, kapatid, as a church, itinuturo sa atin magmahalan. Walang samaan ng loob. Walang pagkikimkim ng mga sa loob. Magmahalan. So, yun po, salamat sa church at tinuturo sa atin mga bagay nito. Salamat sa church, tinuruan tayo magpatawad sa mga nagkasala sa atin. The Bible says in the book of Matthew chapter 5, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, pray for them which despitefully see you and persecute you. Mga kapatid, ang hirap gawin. Patawarin mo yung nagkasala sa iyo. Patawarin mo yung nagkautang sa iyo. Ikaw naman may utang, huwag mo na abusuhin yung pinag-uutangan mo. Amen. So, ang hirap gawin, but mga kapatid, sabi ng Panginoon, pag pinagpala, blesses them, pagpapalain na sino mang gumagawa nito. Do good to them that hate you. Naalala ko yung isang driver, na kasama ko yung anak ko noon, sinundo ko sa school yung anak ko. Ginit-git ako sa
Ako naman kasi paliit yung daanan, paliit yung sasakyan, and yung daanan. Ako naman nakadiretso lang ako. Ito nandito sumisingit sila. Hanggang sa may sumingit, pinagbigyan ko. May sumingit pa nga, pinagbigyan ko. Siya naman, pinipilit. Inabot ng sasakyan ko yung kanyang, yung kanyang side mirror. Hanggang sa parang nasira yan, side mirror. And then, hindi ko pinansin. Pinabayaan ko. Kasalanan niya. Nagpupumilit siya. You know? And then, tuloy lang ako. Na-stop. Mamaya, tinapatan po ako. Tinapatan ako nung taong yun. May kasama rin siya. Tapos, binalabas yung bintana. Sabi sa akin, ako anak sa may bintana. At binuksan din anak ko yung bintana. Sabi niya, ikaw sabi sa akin, hindi tama yung ginagawa mo. Sabi sa akin, sabi ko, sir, kayo yung nanggigit-giti. Kayo yung pinipilit nyo yung sasakyan nyo na nagbigay na nga ako doon sa dalawang sasakyan. Kayo pinipilit nyo eh. Sabi niya, walang niya ka. Ako pa ngayon may kasalanan. Upakan kaya kita ngayon. Pambihira, makita kong galit. Sabi ko, nakita kong galit. Salamat nga. Nabonagin na tayo mga kapatid, Iba na. Dahil kung hindi, ano ngayon? Ano gusto mo? Ganun naman tayo, di ba, pare? Brad. Ano gusto mo? Para ikaw na nga may kasalanan, ako pa ngayon. Pero hindi. Salamat, may Kristo tayo sa puso. Ano sabi ko? Sir, ano ba yung naging pagkukulang ko? Kita ko galit na eh. Ano ba nakita kong pagkukulang ko? Patawarin niyo po ako. Pasensya na po. Patawad na po. Alam mo sabi? Ganyan! Tapos umalis. Kung hinamon ko pa yon, ay mag-aaway kami. No? Pero dahil tinuruan tayo ng Panginoon, magpatawad, magpasensya. Sige na, patawad na lang po. Sorry po, sorry. Umalis na. Ganyan! Sabi sa akin. Tinuruan pa ako. Ayun, umalis. So, mga kapatid, salamat, tinuturo sa atin ng Panginoon, Tama yung sabi ng Panginoon, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. All things are passed away and all things becomes new. Nababago lahat sa ang ating buhay. Sabi ng Panginoon, doon sa mga, in the book of Romans chapter 12, doon sa mga kalaban natin, sa mga umaaway sa atin, vengeance is mine, I will repay, say it the Lord. Thank God for the church. Amen? Glory to the church. And kung walang church, mga kapatid, nasaan na kaya ako? Nasaan na kaya tayo? Baka ngayong araw ng linggo, baka ando na tayo sa mall, baka kung saan na tayo namamasyal. Amen? And salamat sa church at salamat sa church at hindi lang mga kapatid tayo naligtas, pinagkatiwalaan pa tayo maglingkod sa Panginoon. What a privilege, na tayo magamit sa gawain ng Panginoon. Ako hindi ko nung ako yung maging preacher na, hindi pa ako maging pastor. Sabi ko sa Panginoon, salamat. Sino ako Panginoon na gamitin nyo na sa inyong gawain, mapagkatiwalaan nyo sa gawain. Dating name it, lahat ng bisyo mga kapatid, meron ako. And Panginoon, salamat po. Binago nyo aking buhay. Salamat. Ginamit nyo pa ako sa paglilingkod sa inyong gawain. So, what a great privilege we had, mga kapatid. Salamat sa church. And glory to the church. And tandaan natin din, mga kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon. Amen? And in the book, alam po natin, mga kapatid, na ang Panginoon ay darating. At alam natin na malapit na ang kanyang pagdating. Yung mga sign nandiyan na. Pero hindi ho natin alam kung kailan siya darating. Kasi may mga nagtuturo na sa ganitong buwan darating na ang Panginoon.
Huwag tayong maniwala dyan, mga kapatid. Paniwalaan natin yung Biblia, yung salita ng Diyos. In Matthew 24 and verse 36, ang sabi ng Bible, "But of the day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be." Hindi natin alam kung kailan. Pero alam natin, mga kapatid, kung alam natin, pinakikita na sa atin ng Diyos yung sign, yung mga pangitain na malapit na nga siyang dumating. Ayan sabi ng Bible, "But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be." Sabi yan, yung panahon ni Noah ay sa panahon ni Noah. At sabi in verse 38, "For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came, and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be." Just the days of Noah. Ano yung sign? Katulad ng panahon ni Noah, na ang tao, libang na libang sa pagkain. Kaya ang daming masasarap na kainan. Andiyan ang McDonald's, ang dami. Jollibee, Patpat Kansi, KFC, ang dami. Ang daming mga iba-ibang restaurant, Ang daming pagkain. And sa ngayon, mga kapatid, ito pinaglilibangan ng maraming tao. Mas maraming tao ngayon kaysa simbahan. They were eating. Panahon ni Noah, eating and drinking. Inuman. Ngayon, puno na naman yung MOA. Yung MOA, noon na walang salamat sa pandemic, natigil yung mga inuman na yan. Pero ngayon, andyan na naman. Minsan dumaan kami, hapon. Naku, hapon pa lang. Punong-puno na po yung MOA. Grabe. Sa dami ng tao. Ando nagiinuman, ang sabi pa rito, marrying, they were eating, drinking, marrying, and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. And knew not until the flood came and took them all away. Ganon din po ang mangyayari. Doon sa maraming tao, sa mga unbelievers na nagpapasasa nagpapasasa na nagtatamasa ng kaligayahan ng sanlibutan ito, darating ang time, darating ang Panginoon na hindi nila alam kung kailan darating ang Panginoon. Magugulat na lang sila pagdating ng Panginoon. So, sa atin, mga kapatid, bilang mananampalataya, payo sa atin ng Panginoon in verse 40, "Watch therefore, for you know not what hour your Lord that come." Watch therefore, magbantay. And then, be ready. In verse 46, "Blessed is that servant whom his Lord when he cometh shall find so doing." Salamat, mga kapatid, meron tayong Biblia. Alam natin yung mga malapit nang dumating ang Panginoon. And ako po'y naniniwala, na pagdating ng Panginoon ay ang una niyang yung tinatawag na rapture, mga kapatid, ang kukunin na tayo bilang mga mananampalataya, dadalhin na tayo doon sa langit. And sabi ng 1 Thessalonians, pagdating niya ay bubuhayin niya yung mga patay na mananampalataya, and then we are alive and na mananampalataya ay sama-sama ng mga binuhay na mananampalataya at sasalubong sa Panginoon doon sa alapap. And ang sabi ng Bible, then we will be with the Lord forever and ever and ever. So, salamat, mga kapatid. Lahat naman tayo mamatay. Kung sabihin, mananampalataya, hindi ka mamatay, lahat man tayo mamatay. Pero salamat, mga kapatid, salamat, mamatay man tayo, sa langit ang punta natin. Sa langit ang punta natin. So, kaya nga, alam natin na darating na ang Panginoon. And wag naman sanang mangyari, mga kapatid, na pagdating ng Panginoon ay abutan niya na namumuhay tayo sa kasalanan. Namumuhay tayo sa kalayawan. Naabutan niya tayo na walang ginagawa para sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, "Blessed is that servant whom his Lord
that find so do. Merong ginagawa. Abutan tayo na merong ginagawa. So, mga kapatid, malapit na dumating ang Panginoon and He will come for the church. Tayo mga mananampalataya. And yun po yung aking introduction, mga kapatid. Dito na po tayo ngayon sa ating mensahe. How can we love the church? Number 1, attend church regularly. Mahal mo ang Diyos, mahalin mo ang simbahan. Attend church. And no way, mga kapatid, and no way na tayo'y lumago. No way na lumago tayo sa pagkakilala sa Panginoon. No way na lumago tayo sa pananampalataya. No way na magamit tayo, na mahalin natin ang Panginoon kung hindi natin, kung wala tayong pananambahan. Kaya mahalaga po yung pananambahan. True sabi ng Bible, faith comes from hearing, and hearing by the word of God. Man shall not live but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kailangan po natin ang salita ng Diyos. Pagkatapos nating maligtas, pagkatapos ng mabautismo, lagay tayo sa church para kubugin tayo rito. And turuan, mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. So, wag natin kakalimutan ang pananambahan. Attend church regularly. Kung mahal mo ang Diyos, wag mong kakalimutan ang pananambahan. Utos po ito ng Panginoon. Hindi ito request. Utos po ito. Para sa ating ikabubuti po ito. Kung siguro kung wala kami ni Brother Dennis, hindi kami nanambahan ni Pastor Bong. Baka kasi mangingilom din Pastor Bong dati. Baka makakasama kami sa inuman din ito. Pero salamat. Kapapanambahan, lumago kami sa church. Pray, and then not only attend church regular, but pray for the church. Pray for every members of the church. Pray for those adult men, adult ladies, young people. Pag-pray natin yung trabaho, mga hanap buhay. Trabaho na, panalangin natin yung mga backslider na makabalik na sa gawain ng Panginoon o makapanambahan sa Panginoon. So, mahalaga po yung panalangin. Men ought always to pray and not to faint. Sabi ni James, you receive not because you ask not. And you ask and you receive not because you ask amiss. Hindi mo natatamo kung ano yung nais mo mangyari sa buhay mo kasi hindi ka naman nananalangin eh. And nananalangin ka nga, pero hindi ka sinasagot ng Panginoon kasi hindi ka looban ng Panginoon, pinapanalangin mo, gusto mo manalo sa online sabong. Amen. Mahalaga po yung panalangin, mga kapatid, pero yung panalangin na ayaw sa kalooban ng Panginoon. And sabi ng Panginoon, this is the confidence that we have in God. Pinakamahirap kong alisin, yung sigarilyo. Pero sabi ko, Panginoon, tulungan niyo po ako. Sabi niyo, masama ito sigarilyo. Masisira. And tulungan nyo kasi hirap na hirap ako. Hirap na hirap akong alisin. Pero pinangawakan ko yung Psalm 37, delight unto the Lord and He will give thee the desires of thine heart. Delight! Dumapit ka lang sa Panginoon at ibibigay sa iyo kung ano yung pagnanais mo. Naalis naman. Yung nagturo sa akin, may ginamit ang Diyos, yung taong ginamit niya, na dating naninigarilyo, and then tinuruan ako paano maiwasan yung paninigarilyo. And natuto naman ako. Pero yung taong nagturo sa akin, patay na. Kasi, bakit? May sakit na siya nung iwan niya yung sigarilyo. Kaya doon sa mga naninigarilyo, mabuti pa naman ako na iniwanan ko, wala pa akong sakit. Kaya doon mga naninigarilyo, hinto nyo na. Para wag nyo na hintayin magkasakit kayo bago hinto yung sigarilyo. Amen. Attend church. How can we love the church? Attend church regularly. Pray for the church. Be honest to the church. Give your tithes and offerings.
Amen? Wag na, hindi, yung ika po mga kapatid, ay hindi po sa atin yan. Sabi ng Bible, in the book of Malachi, sabi niya, hoy tao, magnanakaw ka. Ha? Sabi ng tao, Panginoon, saan naman ako nagnakaw? Hindi nga tao, basta mananampaharin, mananampalataya yun. Ano? Sabi ng Panginoon, magnanakaw ka. Sabi ng tao, sabi ng mananampalataya, saan ako nagnakaw sa inyo, Panginoon? Yung tithes, hindi mo binibigay yan, akin yan. Bigay mo yan. Give your tithes and offerings that they may meet in mine house. Bigay mo yan. Prove it. Bigay mo sa akin yan. Pagka hindi, binuksan ko yung durangawan ng langit at dibuhos sa'yo maraming pagpapala. Kaya nga mga kapatid, ang tithes ay sa Diyos yan dapat ibinibigay natin. Huwag nating dadayain ng Panginoon. Huwag nating nanakawan ng Panginoon. Kaya nga may tithes and offering. In tithes, hindi po sa atin yan. Ako po yung Iglesia ni Cristo, matapat po kami sa pagbibigay. Natuto ko magbigay nasanay ako magbigay. Sanay po ang mga member ng Iglesia ni Cristo sa pagbibigay. Tinatawag namin, may tawag kami doon meron pang hindi lang pagkapo, kundi yung pagpapasalamat. Yung first fruits. Mga first fruits. Ay talagang pinag-iipunan ng bawat members. Pero yung nga lang, mali yung kanilang doktrina. So, yun po mga kapatid, be honest to the church, give your tithes and offerings, and be clean. Sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. Sabi ng Bible, in Romans 12, I beseech you, brethren, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Holy, mamuhay na banal. Hindi palaging huli. Amen. Holy, namumuhay sa kabanalan. And pagiging bilang namumuhay sa kabanalan, paano tayo mamumuhay ng kabanalan? Lumayo tayo sa gawain ng sanlibutan. Conform natin to this world. But be ye transformed with the renewing of your mind, that you may that you may prove it is that good and perfect will of God. Sundin mo lang. Sundin mo lang yung kalooban ng Diyos. Makikita mo, masisiyang ka na matatamo mo yung masayang buhay sa Panginoon. Amen? And then, how can we love the church? Attend church regularly. Pray for the church. Be honest to the church. Give your tithes and offerings. Be clean. Be not conformed not into this world. And then, get involved in the church. Get involved. Mga kapatid, pagkatapos nating maligtas, God save us to serve. Niligtas tayo ng Panginoon para magamit na tayo, ikaliligtas din ng maraming kaluluwa. Kaya nga, dala-dala po natin yung Matthew 28, yung Great Commission. Lang sabi ng Matthew 28, go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe whatsoever commanded you, and lo, I am with you always. Go! Humayo. In the book of Acts chapter 1 verse 8, sabi na, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in Samaria and into the uttermost part of the earth. Go! Ibahagi natin. Kaya mahalaga po yung soul winning. Kung walang soul winner, wala po ako ngayon dito. Kung walang soul winner, wala ngayon dito si Brother Dennis. Wala ko tayong lahat dito kung walang soul winning. Kung walang soul winner. Every time sinasabi ng ating lolo, kay Pastor Ed, soul winning. Soul winning is the main thing. Soul winning is the message of the Bible. Soul winning is ang dahilan bakit naparito ang Panginoon. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So mahalaga po yung soul winning, And then yun po yung ating duty, not only soul winning but sa mga fellowship. Sa mga fellowship, kailangan po natin ito.
Napapalakasan tayo. And then, the last, how can we love the church? Attend church regularly, pray for the church, be honest to the church, get involved in the church, and love the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon, in the book of John chapter 14, if you love me, keep my words. If you love me, keep my commandments. You know, and if you love me, you would rejoice. Every time sinasabi ko sa church, the more you know Jesus, the more you will love Jesus. And the more you will love Jesus, the more you will serve Jesus. Kaya marami nag-aalinlangan sa paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Kasi nga, hindi nila nakilala yung kanilang pinaglilingkuran. Pero pag nakita mo, nakilala mo ang Panginoon, nakita mo yung dakilang ginawa niya sa buhay mo, mga kapatid, walang dahilan para hindi ka maglingkod sa Panginoon. Sabi nung isang member na nagkaroon kami ng commitment sa church, nagbigay siya ng malaking commitment, nagbigay ng malaking share sa commitment. Kaya sabi ko, Brad, ang laki niya. Brad, ang laki niya. Ang sagot niya sa akin, Pastor, maliit yan. Maliit yan sa malaking ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Wow! So, mga kapatid, salamat tayo sa church. And this coming Thursday, i-organize na kayo as a church. Isa lang payo ko, mga kapatid. Pray for the church. Attend church regularly. Love the Lord Jesus Christ. Be clean. Be honest to the church. Amen. Tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na may makapangyarihan sa lahat. Pero maraming salamat po sa mensaheng pinarating niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa kalagahan po ng church na kung saan kami kabilang, Panginoon. Lord, salamat na kami mapabilang sa church. Bubugin at matutong magmahal at magamit sa inyong gawain, Panginoon. O Diyos, alam po namin na pinagagawa niyo po sa amin ito. Inuutos niyo po sa amin ito upang kami ay maging masaya habang kami ay namumuhay sa magulong sanlibutan ito. O Diyos, maraming salamat po sa inyong mga anak na narito at nagmamahal sa inyo, nagmamahal sa church, nagmamahal sa inyong salita. Panginoon, pagpalain niyo po ang invitation. Andiyan po si Pastor Bong na siyang bibigay ng invitation. Salamat po, Diyos, sa pagtulong niyo po sa akin. Ito po amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor Bong. What a great message this morning. How we love the church. Dapat mahalin natin ang Diyos. Mahalin natin ang simbahan. Because Jesus purchased His own blood for His church. He bought with a price. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo naligtas at nilagay ng Diyos sa simbahan. Kaya mahalaga po ang ating attendance. Attendance is very important. How we love the church. To show our love for God, we love His church through our attendance. Attendance is very important. Be honest with God. Amen. Bigyan natin ang karapat-dapat sa Panginoon. Pag-honest tayo sa Panginoon, lalo na sa ating pagbibigay sa ating tithes and offering, lalo po tayong pagpalain ng Panginoon. Kaya pag tayo hindi honest sa Panginoon, tanda natin, magkakaproblema po tayo, kapatid, sa ating buhay, sa ating relasyon sa Panginoon, at higit sa lahat, magkaproblema rin po tayo sa ating pinansyal at pangailangan. Sa ating pinansyal. Kaya, get involved in the ministry. Ang pinakamasayang buhay na ikaw ay mayroong ministry
ginagamit ka ng Diyos sa gawain. Hindi ka maging masaya, mga kapatid, kung wala ka sa gawain ng Panginoon. Hindi ka ginagamit ng Diyos, hindi ka maging masaya. Ang nagpapasaya lamang tayo magamit ng Panginoon. Kaya mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang kanyang salita, at sundin natin ang kanyang mga utos. If you love me, keep my words. Habang tututo kahit panyaya, if the Lord speak to us through this message, kung meron ka pagkukulang sa Panginoon, sa church, isintil mo na ngayon, kapatid. Pastor mo, marami akong pagkukulang. Marami akong absent sa simbahan. Mas marami akong inactive kaysa active. Mas marami akong activity sa sanlibutan kaysa activity dito sa simbahan. Why not come and renew your commitment to God to be faithful? Mula ngayon, maging faithful ka. Ibo, lumuhod ka sa Panginoon. Come, sabi ng Panginoon Isaiah 1:18, come and let us reason together. Ano man ang iyong kasalanan, pagkukulang sa Panginoon, kaya ko yan patawarin. Sige po, let us reason together. Pag-uusap kayo ng Panginoon, pag-uusap kayo ng Panginoon. Pag-usapan ninyo ng Panginoon. Makipag-ayos ka sa Panginoon. Don't go home after this service without reason together with the Lord. Pag hindi ka nakipagkasundo, nakipag-usap sa Diyos ngayon, huwag kang umuwi, kapatid. If my people shall humble himself and pray and seek my face, ang sabi ng Diyos, I will heal their land. Ibalik ng Diyos ang mga pagpapala sa iyo, kapatid. Kung magbalik loob ka sa Panginoon, pray, humble himself, and turn from their wicked ways. It is a wicked ways na hindi po tayo nagsisimba. Lumalayo tayo sa kalooban ng Diyos. It is a wicked way for a Christian na hindi ka nakalimutan mo ang gawain ng Diyos, nakalimutan mo ang pananampahan. Mga kapatid, ikaw po ang lugi, hindi ka pagpalain ng Diyos. Whatsoever you do shall not prosper. Hindi tayo magpalain ng Panginoon. Hindi tayo magpaprosper. Ano man ang gagawin natin? Pag lumiis ka sa kalooban ng Diyos, dahil kalooban ng Diyos na ikaw ay dapat sa simbahan. If you are a believer, you are saved today, you must be in the house of God every Sunday. Dahil utos ng Diyos, not forsaking the assembling ourselves together as manner of some is, but exhorting one another. Dito po tayo sa simbahan, nagtitipon para mapalakas natin para tayo pagpalain ng Panginoon. Sige po. Mailap tayo sa pagpapala kung tayo maiwalay sa Diyos. Kaya nga lagi mo sinasabi, lugi ka, kapatid, pag ikaw lumayo sa Panginoon, dahil ang Diyos ay Diyos pa rin kung wala tayo. Pero tayo, pag wala ang Diyos, magka-problema po tayo, mga kapatid. Sige po, kausapin natin ng Panginoon. He is faithful and just to forgive all our sins and unrighteousness. He is faithful and just. Handa po tayo patawarin ng Panginoon. Just kneel down to God and return unto God, return unto me, sabi ng Panginoon. Kausapin natin ng Panginoon. Hindi po tayo pagpalain ng Panginoon basta tayo hindi nakasitel. Magbalik loob sa Panginoon. Hindi ibalik ng Diyos sa mga pagpapala natin. Sige po, kausapin natin. I will heal their land. Ibalik ko ang mga pagpapala kung kayo lalapit, magpakumbaba, manalangin, at talikuran ng kasalanan, at hanapin ang Panginoon sa buhay natin. Isama natin ang Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, doon pa lamang tayo. Ibalik ng Diyos ang mga pagpapala at magkaroon ka ng kaluwagan sa buhay. Una sa lahat, espiritual. Pangalawa, mga material, mga physical. Bigyan mo ng kalasugan ng Panginoon. Sige po, usapin natin ng Panginoon. Sige po.
Dakilang Diyos, thank you God for your great message this morning. Salamat Panginoon sa aming mahal na pastor. Salamat ginamit mo siya paghatid sa amin ang kalagahan ng simbahan. Salamat Panginoon na mayroon kaming simbahan kung saan paggalaan ng aming pamilya. Kaya salamat Panginoon. Purihin ka dakilang ikaw Diyos. Salamat po sa mga anak niyo lumapit, making their commitment to God sa inyo, making decision to be faithful sa church Panginoon. Salamat po. Pinabalik po namin ang lahat ng pasalamat puri ang natin ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. What a great message this morning. Amen. Kaya kawawa pong pamilya na walang simbahan. Una sa lahat, ang ating mga anak kawawa pag walang simbahan. It's a very dangerous thing to make decision na wala ka sa simbahan, kapatid. Lugi po kayo. Lugi po tayo pag wala tayong simbahan. Lugi po ating mga anak. Ang sabi ng Psalm, Proverbs 3 verse 33, the curse of the Lord is upon the house of the wicked, but the blessing, He blessed the habitation of the righteous. Amen? Pagpalain ng Diyos ang tahanan ng pamilya, mga anak, na sila ay nasa Panginoon. Ngunit sumpain ang mga pamilya na wala sa Panginoon at wala sa simbahan. Kaya nga nakakatakot, kapatid. Nakakatakot ang sumpa ng Diyos. Amen? At hindi natin alam kung kailan natakot sa sumpa. Gusto natin pagpalain ng Panginoon? Love the church. Amen. Mahalin natin ang simbahan. Wala pang nalugi, kapatid, pag mahalin mo ang simbahan. Pero pag ikaw ay lumayo sa simbahan, lugi, malaking kalugian, kapatid. Sa una, parang okay. Pero at the end is judgment. Lugi. Marami na po ang lumayo sa simbahan. Walang nagsabing patotoo, Pastor, ako'y magpasalamat dahil pinagpala ako ng Diyos na mula ako'y umalis dyan sa CBBM Imos. Pinagpala ako, Pastor. Napakarami akong pera. Kaya ito, mag-offering ako ng 1 million, Pastor. At kung mayroon kanyo nang makita, sabihin ko na alis na kayong lahat para pagbalik ninyo. May mga 1 million kayo. Pero wala, kapatid. Alam mo, nakawawa sila pagbalik. Puro luhaan, duguan, mga kapatid. Hindi maganda ang kanilang mga nangyayari sa buhay nila. Ayaw rin mangyari. Kaya very dangerous thing to live without church. It's hard to survive our family without a church. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Yan po, napaganda ng mensahe. Mahalin natin ang simbahan. Yan po, doon ang magdala sa atin ng pagpapala. Sabi nila, hindi ako pupunta sa simbahan. Walang pera dyan. Sino nagsabi sa iyo walang pera? Sabi ng Psalm 112 verse 3, wealth and riches shall be in the house of the Lord. Wealth and riches shall be in the house of the Lord. Amen. Bakit may riches dito sa simbahan? Kasi bibigyan ka ng Diyos ng wisdom. Di ba alam si Solomon? Sabi ng Panginoon kay Solomon, Solomon, hingi ka. And Solomon asked wisdom. Amen. Because wisdom follows riches. Diba? When God gave wisdom to Solomon, nahihirapan ba si Solomon? Mahirap ba si Solomon? Si Solomon, the wealthiest man during his time. Because God gave him wisdom and riches follow. Gusto kasi natin riches, sunod wisdom, baliktad. Unahin mo muna ang wisdom. And riches shall be added unto you. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. He will add to you physical blessing, spiritual blessing, material blessing, emotional blessing, financial blessing, lahat added unto you. Ano ang sikreto? Give first. Ano pala? Seek God first in your life. Make God your priority. And God, ang Diyos, ikaw rin ang priority niya. Ikaw ang unahin niya. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Okay, let's go to our worship service for our offering. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon.
Alam ko malungkot kayo pag sinabing offering. Amen. Eh magkakapat maging masaya tayo. Because God loves a cheerful giver. Cheerful. Okay? Okay na po natin ang ating asal habang kami sa iba. You can send your offering in your convenient way. Amen. Tayo po ay pray para sa ating pagbibigay. Dakila ng Diyos na mga Panginoon sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umaga nito, Panginoon. Salamat po, Lord, sa inyong mga mensahe, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng encouragement, Panginoon. Salamat po sa aming speaker, Panginoon, ang sinunod pastor, si Pastor Alan Earnhardt. O God, salamat sa kanyang yung ginamit sa Panginoon upang tulong, Panginoon, sa aming Panginoon, ang kahalagahan sa aming simbahan. Salamat, Panginoon. Dito nyo kami nilagay sa Christian Bible Baptist Church sa Imus. Salamat, Lord God. Tinuruan nyo kami, Panginoon, ng informasyon. Salamat po, Lord God, sa time. Tinuruan kami magbigay, Panginoon, ng tama, Panginoon. Salamat po, Lord, sa privilege na kami po yung magbigay. Salamat po. At dalangin ko, Panginoon, ang mga kapatiran na magbibigay, Panginoon. We pray, God, bigyan niyo po sila ng cheerful heart, Panginoon. Pray, God, buhos po sa kanilang pagpapala, Panginoon. At dalangin po, Lord God, na sa labing manilito ay magagamit po, Panginoon, sa lahat ng mga ministry, Panginoon. At lalong-lalo na, Panginoon, sa mga kakabot po ng kaluluwa, Panginoon, na handang nagagawin po kayo bilang nagagawin. Salamat po, Panginoon. At lahat ng ito ay aming dinadalangin sa mga labis na pangalan ni Jesus. Amen.
Kasi ako dyan yung mga 1,000. Nakatayo lahat. Amen. Okay, salamat sa Panginoon. Kahit 250 kasi siya. Salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa ating speaker. Okay, tayo po ay umawit sa Panginoon bago ating closing prayer. Kailangan, nagutusan ako. Para lang ako ng commitment. Nagutusan lang ako. Sige, awit na tayo. Amen. 149 our best. Amen. 149. Our best. Give our best to Jesus. Amen. Salamat sa akin natin ngayong gabi si kahit umaga si Tito Bo. Kapatid mo ni Pastor. Amen. All the persons are to sing. Hear ye the Master's song. He'll be thy best. For being great or small, that is his best. Do them the best you can, not for reward, not for the praise of men, but for the Lord. Every work for Jesus will be blessed. God be as one, everyone is best. Our talents be with you. Amen. Small. Aim is to our best. All lessons of night singers on our page, day hastens by. Workman and workman's pace. Oh, may we in that day find where sweet rest, which had us promised those who knew their best. Every work for Jesus will be blessed. That He has from everyone His best. Our talents with you. This may be small, but unto Him is due our best, our all. Are you blessed this morning? Amen. Praise God. Meron tayong simbahan. And don't forget sa mga young people, meron po kayong fellowship. And don't forget din po our evening service po mamayang hapon. Amen. And magkakaroon po tayo ng members renewal. Tawag dyan? Yung membership form. Amen, renewal. Yan ay i-activate nyo po ang inyong membership. Amen. Kasi baka miyembro na po kayo ni Kibuloy. Ano po? Paano na dito pa po kayo miyembro. Amen. So yan po ay pakifill up na po. Ano naman po yan, konting mga information. Yan, dyan po yung birthday nyo para pag birthday nyo ay mapaghandaan po natin yung awit. Amen. Ating pag-awit. Tsaka yung anniversary. Nandiyan po anniversary. Nandiyan no? Wedding date nyo para mabati rin po kayo pag meron kayo anniversary nyo mag-asawa. Amen. So, salamat po. Church ready or civil ready? Basta, kinasal po. Oo. Pwede rin yung heaven. Pagpasal. Amen. So, kita-kita po tayo mamaya. Amen. Amen. Sa ating evening service. Tayo mag-pray. Atilingin po natin si Sir Dennis. Sir Dennis Cañanes. Ito po ay kasama ko po dati ito sa area, sa Makati. Ito yung aking
sa aking driver ng taga-sundo. Salamat, nagpapatuloy sa Panginoon. Sa taas po nakatira, pero sa Manila po ito nagsisimba. Amen. Nakatricycle. Sige po, closing final sentence. Tayo po yung manalangin. Kailan naman yung Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hindi po kami magpapasalamat kami. Sa araw na ito, salamat sa aming mensahe. Salamat sa inyong mga paglalap sa amin na sana kami patuloy sa pagmamahal sa church. Ayun, pagpalain po ang gawain dito at patuloy sila ng matapat sa pag-ibig. Padalain po namin Panginoon, sa aming pag-iwalay, natin po ang bawat isa. Nawa makapalik pa kanya ito ng ligtas sa aming kapamakan. Salamat Panginoon, patawarin pa rin sa aming mga pagkukulang, pagkakasalang, dapat na kami sa pangalan ni Jesus sa amin. God bless po.